Question lang na. Sorry nalate ako dahil I need to attend to our citizen. Very much worried. Anyway, welcome. I would like to start the meeting with the prayer to be led by Dennis Biag. Please. Salamat po ng maraming sa iyo sa buhay at lakas na ipinagkakaroon sa amin. Sa liwanag ng aming mga pag-ibig, pakitulungan po ang bawat isa sa amin. Pakibasbasan mo po ang aming mga puso. Ilagay mo sa damdamin namin ang pagmamalasakit sa aming mga kababayan. Ipagpauna po namin sila, higit po sa aming mga sarili. Tulungan mo po ang alkaldeng inilagay mo sa unahan namin. Ipakita mo sa kanyang pangangailangan ng aming syudad. Upang sa ganon, madala namin sa mataas na uri ng pamumuhay ang mga kababayan namin nasasakupan. Bahala ka na po sa bawat isa sa amin. Patuloy kaming pahiramin ang buhay at lakas at lusog ng aming mga pangangatawan. Ito po, Ama, ang aming mga panalangin sa iyo sa pangalan po ni Jesus naming dakilang tagapagligtas. It's a very heartwarming prayer, especially to our Manileños located in the Halige, Tondo today. They are very much worried. That's why nalate ako dahil I need to give some level of assurance that the city's direction, city's policy, and the city's vision is to continue to invest and address MBN, minimum basic needs, housing, education, healthcare, and jobs. And mahirap masunugan, tapos masusunugan ka na, napapatay sa ako, gawa ko sa inyo rito, pero sigurado ako, alam ko pakiramdam ng maging isang squatter. Nakagaling. Kaya naman ko yung pangamba ng mga kababayan natin. But through the wisdom of Attorney Lutz and Attorney City had coordinators, I think there is a way, because of course we need to and create some enabling law and some legal action to protect the interests of our people. Kaya values. But anyway, pinag-uusapan na lang naman MBN. I would like to start with some good news, particularly to our students, to our institutions, educational institutions. Feel like, di ba? Oh, would like to inform you, as we commit to give on time and commit to invest and continue to prioritize education in the city of Manila. I'd like to present to you your second quarter of calendar year 2026. So, Pamantasan Luzon ng Manila, 62,500,000. Sabihan nyo na yung board. Kasi may pang-doktor na naman tayo, sakto, magbubukas ang eskwelahan. Ayan na. Thank you, Paul. Thank you, Jet. Thank you, Jonathan. And thank you, taxpayers of the city of Manila.
Nakalawag pa yung luma pa nilang obligasyon. Kakarapin ko for the meantime, lahat ng current. Para si Judith, hindi ako mabisita. Madalas bumisita si Judith. So, anyway, the Office of the President is inviting each and every one of you on June 12th. You make yourself available, and I hope by this time you already coordinated with Director Crystal Bagachi about the okay. I am now directing building official, City Engineer Andres, and the RRMO to visit and prepare yourselves with regard to a few minutes ago. There is a 7.8 magnitude happening dyan sa medyo nakakalungkot na balita ko. Tingnan nyo na lang, baka mamaya makuha yung mga fault line, especially itong ating at tayo MDRRMO, MDSW, City Engineering, Building Officials, SDO, MPD. Lahat kayo on high alert status. Punta kayo sa kanya-kanya yung sali, lalo na sa SDO, Ma'am Gayola. Please gather report. Mag-physical inspection. Yung ating mga, di ba may mga maintenance tayo, mag-physical inspection for whatever it is work, but you have to really, kaya ako sinama yung si MDSW at saka si MDRR mo, magkayak na kayo ng kung sakasakali if something happen. Meeting na kayo, planning kayo. Naka-ready ka naman na Director Arnold Angeles, no? We've been simulating this for so many months. Yes po. Kaya, so yung buong team mo, high alert. Adam Dabay. Si Taning. Question may bang list na? Hindi, si Taning. Si Bongol. Ayan lang po si Ron. Taning kasi siya. Anyway, magano lang, mag-antabay sa makipag-coordinate sa pag-asa, DOST, their better equipment, and coordinate with other international weather station. Meron naman tayong mga, ano diba, nakukuha na may ibang data. May Guam, Hawaii at saka Japan po. Ayun, sige. Tingnan ninyo. Kasi, pagka mga ganyan-ganyan, lalo na kung galing sa dagat, always look at the west side of the city. Yun ang una laging masama. Nakakalungkot, let's pray for Jensang. I hope, di bali nasira ang gamit, huwag lang yung buhay ng tao. Marami daw kumulap sa building. Jollibee na naman, kamukha niyo sa buko. May Jollibee na naman po sa video sa mga penalty. Yeah, sad to say. So, anyway, Ma'am Gayola, how is our first? Walang kailangan, sir. Dapat yun yan, pero siyempre, alam ko nakakaintindihan na tayo kasi ganun ginagawa mo.
what you call occupational hazards. Yung flag raising sila kasi Aranita, visit na po yung Aranita police station natin. Start yung mga tao na, start yung didi mo, start yung Ito lagi may ikot. start yung Very happy. Kasi unang nagpapisabi yung may it's a very important thing for official officers. You know, the demographics, geography, culture, customs. Kasi Manila is diverse in terms of demographics. Okay. Pamilya, pag-ibig na. Matutulong sila yun. We're very happy with this. Masakay sa mission. Nangingibago sila na ito for the past decades. Wala naman pumayo na po. Actually, sabi ko nga, 25 years yung backlog yung kaso. Siniro natin yung backlog yung ito. Sila lang pending na kaso. Yung mga tulong yung binibilat natin. Alam mo. Kailangan sir napagkakamalan tayong politiko, hindi naman tayo politiko, alam mo naman. Pero kailangan pakita sir, otherwise, walang intiwala ng taong bayan, hindi natin makukuha may Yes, mga... pagka may abusado, at least may takbuhan yung mamamayan. Yun ang point ko sir. Yung awareness level ng NAPOLCOM noon was zero. Pag may nangyaring abusadong, pag-aabuso ng pulis, wala silang pupuntahan. Ngayon, alam na nila. At least we're trying to get to that point. Dito, pagka may mabuso rito, ihatid ko pa sa'yo. Ayun. Ayos yun. May konyat muna sa akin. Tapos ihatid ko sa'yo. Totoo ako sa ginagawa mo dito sir Kasi kitang-kita dito na may action Yeah. Saka we really don't tolerate uncertain yung activities ng mga underworld. Ngayon, maswerte sila pag nakataka sila. But we'll make sure it's just a matter of time. We're gonna go after them. Yun ang aming kompromiso. Pag natsambahan nila kami, nakatakbo sila. Ubusin ko lahat ng pera para mahuli sila. Tapos mapapanagot sa husgado. Tama sir. Kaya, ewan ko, your data will show. Medyo nagdadalawang isip ngayon ng mga tulongis dito sa Manila. So, pinapanood ko yung mga videos mo sir Yung mga salasal sa Pasay. Sa isang lugar na yan, ayaw mong banggitin Pinapanood ko yung mga video mo, follower mo ako sir. May nag-ano rito, nag-attempt dumadayo. So, nadadala naman. The least thing that we can do for our people is to give them peace of mind. Yes, sir. Kapanatagan. It will never be a perfect organization, but we police ourselves. At the same time, kung kami may shortcomings, we make sure that those criminals will pay the price. Sa mata ng batas. Yes sir. Kaya busy-busy yung aking mga husgado dahil padala kami ng padala ron. Katwiran namin, basta ang trabaho namin to enforce. And for them to be guilty or not, it is up for the court to decide. Tama sir. Hindi namin sila pangungunahan. At saka ayaw ko rin madudumihan yung galyetas ng mga pulis ko dahil sa unnecessary order. Tama sir. May high tolerance. Ano na rin, sa schooling nila, ang pulis kasi nasa civilian community na nagpapatupad ng batas. Sir, bibigay ko lang yung card ko. Kasi dati, tambay lang ako dati dito. Ngayon nasa Napol ko. Tagal ito. Sir, tagal daw ko hindi nakita sa ni Dati niya. Opo, sir. Sir, biglang napunta tayo dyan. Nagpa-picture tayo. Oh, Ano yan? Kayo muna, sir. Kayo muna. Dalawa lang muna kayo.